Pahigpitin na ng DTI ang accreditation ng mga nag-a-apply na government contractor. Sinabi yan ng mga opisyal ng ahensya sa pagharap nila sa ICI ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang mga reformang patutupad ng DTI? Jiggy, sa pagharap nga kanina ni Secretary Cristina Roque, Trade Secretary Cristina Roque sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ay ipinaliwanag niya yung mga proseso kaugnay dito sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng mapangangalaga ng DTI. At dahil nga sa pagkakaroon nitong flood control scandal, magpapatupad ito ng pagbabago kaugnay nga dito sa accreditation ng mga contractor. Unang pagbabagong ipapatupad nga raw, bago makarating sa PCAB ang application for accreditation ng isang contractor, dadaan muna ito sa Office of the Secretary para masala ng mabuti. Hindi na rin pwedeng ma-accredit yung mga contractor na nadawit sa anumang maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Yung mga incoming board members din ng PCAB, magkakaroon din ng paghihigpit ng DTI. Hindi pwedeng maging board member ang sino mang nagmamay-ari ng construction corporation o yung mga contractor dahil may tuturing itong conflict of interest. Pakinggan natin yung naging pahayag tungkol dyan nitong si Secretary Roque. We need to reform, we need to make sure na yung itong mga bagong sasali or mga bagong kukuha ng lisensya are already following the new rules para hindi na maulit yung nangyari dun in the past. At Gerard, ano ang gagawin ng DTI doon sa top 15 contractors na binunyag noon ng Pangulo? Jiggy, ire-recommenda nga ng DTI dun sa incoming board members ng PCAB na ma-revoke ang lisensya nitong top 15 contractors na ang Pangulo mismo ang nagbunyag. Alam mo, madadagdagan pa yung numerong yan dahil sa ngayon ongoing yung investigasyon ng DTI dun pa sa ibang mga contractors na posibleng dawit doon sa mga maanumalyang flood control projects. At bukod dyan, Jiggy, may iba pang mga pagbabagong ipapatupad sa accreditation process. Hinihintay lang ng DTI yung mga recommendations ng ICI at ng DPWH. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.